Sige po, magandang hapon po sa inyo lahat. Pwede po ba tayo magstayo? Kayo iba ay nagluluto pa ng pagkain nila para mamaya, ganun pa man ay kailangan tayo magpatuloy para mayroon pa tayong lutuin sa mga susunod na araw. Sige po. Dito na kayo, Janice. Awitin po natin yung I Give You My Heart. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Maraming salamat sa iyo sa hapon na ito, O Diyos. Sa aming pananambahan, samahan niyo po kami, Panginoon. Dalayan namin, Panginoon, yung pananambahan na ito magbukas sa amin at magbigay ng mas positibong pagtanaw patungkol sa parating na bagong taon, Panginoon. Samahan niyo po kami sa aming pananambahan. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me
give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Listen pa. This is my desire to honor you, Lord. With all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Let's sing the chorus as our prayer. Come on. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Amen. Kanina nagpo-practice kami, parang hindi ko to kayang kantahin kasi wala po talaga akong boses, but let us sing this song, not di para madinig na ibang tao, pero madinig ng Diyos. Alam niyo po, nung lumang tipan, they are so excited to worship God. Para sa kanila, isang intimate moment na yung na yung mga tao ay nagpupuri sa Panginoon. Nakakalungkot lamang na katotohanan. Sa panahon natin ngayon,
hindi nakikita yung excitement dun sa ibang mga tao patungkol sa pagpupuri sa ating Diyos. But this time, let us give our excitement. Kahit hindi nyo alam yung kanta, kung gusto nyo pumalakpak, kung gusto nyo sumayaw, let's try to do this. Come on. Of my heart, I want to see you. I want to see you. So we sing high and lifted up, shining in the light of your glory. Put out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Put out your power and love, and we sing holy, holy, holy. Come on, sing. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Put out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Put out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Panginoon, maraming salamat sa iyo, Diyos. Sa hapon na ito, Panginoon, tanggapin mo ang aming pagpupuri at pasasalamat. Sa pinakamatamis na pangalan ni Jesus, ito po ang aming mga panalangin. Amen. Amen. At amen. Siyempre, hindi tayo nag-iisa, hindi tayo kukonte. Nandiyan yung online community natin. So, please sit down. Maraming salamat po. Naku, sayang naman hindi nila maririnig tong message na to for today, no? Yan. Sige po, at magsitayo po tayong lahat. Muli, pasensya na. Basahin lang natin to yung aklat na sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos. Philippians chapter 4 verse 13. Marami sa mga Kristiyano, ito yung kanilang mga life verse. No? Ano yung sinasabi dito sa verse na to? Sabay-sabay nga tayo. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. In English, I can do all this through Him who give me strength. Amen. Paano po kayo makaupo? Itong taong 2023,
ang team ng CFCM, hindi pa po kami nun, hindi pa po tayo nun, wala pa tayong church nun. Naka-online pa lamang po ang CFCM. But ang tema namin noon, 2023 ay Igniting Hope. Kasi after the pandemic, yung ibang mga tao nawalan ng mahal sa buhay, nawalan ng trabaho, nawalan ng negosyo. Naisip namin na we need to deliver messages na makapagbibigay ng o makakabuhay ng pag-asa dun sa mga tao na nawalan ng mahal sa buhay, nawalan ng negosyo, nawalan ng trabaho. So most of the messages kahit sa mga devotion namin, mostly related to igniting hope. Ibig sabihin, buhayin yung pag-asa, igniting hope. At isa sa mga major na ministry namin ay nung August po, nung anniversary ng CFCM, 50th year na po. Nagbigay kami ng mga food packs sa isang dump site area. Yung pong dating tapunan ng basura. Pumunta po kami doon at ang title nga nung t-shirt namin, We Extend, Together We Can Make a Difference. Yung suot ni Ate Dory. So every year, merong team ang CFCM. Ito yung kumbaga, ito yung lalakaran ng church kung ano yung mga susunod na gagawin. And this 2024, ito po ang team ng CFCM. Strengthening faith. Our quest for unyielding faith. Philippians chapter 4, verse 13. Yan. Strengthening faith. At yung mga naka-line up na ministry ng church ay ito. CFCM Life Circle. Magkakaroon na po tayo ng parang cell group. Kada matatapos yung ating worship service, instead na iisang circle lang tayo na nagkakainan, this time po, we will group. Kung yung mga kababaihan, mga kabataan, mga bata, at may mga papagitna sa kanila para magturo or magkausapin or makipagkwentuhan. Ayan po. So, sa mga kababaihan, si Ate Dory. Sino kasama mo, Ate Dory? Si Ate Sai, si Maring Sai. Sa kabataan naman, si Kuya Michael and si Kuya Ise. Yan. Sa mga bata, si Mrs. ang makakasama nila. So, hindi na po tayo nung kalat-kalat, yung grupo-grupo na pag nagkaikot-ikot na. Meron ng mga kakausap sa atin sa mga pwede natin pag-usapan. Magkakaroon din po tayo ng Digital Church Seminar, Virtual Assistant Free Training, Family Time. Ito yung Digital Church Seminar. Magtuturo po ako kung paano ba nag-start yung CFCM. Online lang kami before eh. Hindi naman po namin talaga inisip na magkakaroon kami ng sariling church. Yung virtual assistant, gusto naman namin makatulong sa iba na halimbawa po wala silang trabaho, gusto nilang magtrabaho pero wife sila at hindi nila maiwanan yung kanilang mga anak. We can train them po para magkaroon sila ng trabaho as virtual assistant na nasa bahay lang pero pwede silang magkaroon ng income. Then, yung family time, February po ito eh. Nung nagkaroon kami ng family date before sa May Kawayan, parang February 14 po yata ito magaganap. So may mga tables, no? At family, per table, per family, magsiserve ng food sa inyo habang may kumakanta dito. Parang date with the family, parang ganun. Parenting seminar, no? Ano po ba yung parenting seminar? Wala namang perpektong magulang. But mahalaga na mag-guide natin yung mga magulang kung okay pa ba yung treatment namin sa mga anak namin. Okay pa ba yung relationship ko sa aking asawa? So yung pong parenting seminar. El Nino preparations. Alam po natin na magkakaroon tayo ng El Nino at nararanasan na natin yan. Ngayon lang po, kaya hindi pa kasi nandiyan pa yung hanging amihan eh. Pero pagkalagpas natin ng February, March, sobrang init na po. At ang aking iniisip ay dapat ang church natin ay handa
tayo sa bahay natin ay handa. So ang iniisip ko po ay magkaroon tayo ng isang lugar na pwede tayong mag-imbak ng pagkain. Kasi kung hindi tayo magiging handa at magkaroon tayo ng kasamahan na talagang nawalan, hindi tayo makakatulong. So January pa lamang po ay paghahandaan na natin yung El Nino na yan. Sa August po, Kapitolyo sa barangay, i-request po natin dito sa mahal na gobernador para magkaroon tayo ng mga medical mission at iba pang mga services po. Student Assistance Program, ito po yung napag-usapan namin ng mga kaibigan natin sa Singapore na tutulong kami sa mga estudyante na nangangailangan ng tulong para sa pag-aaral. Tapos, social concern. Alam niyo, mga Metodista, alam natin yung social concern. Pag po kayo nagkasakit, bilang kayo ay kasama namin sa CFCM, dadalawin namin kayo. Ipagpipray, at kung may maiaabot, mag-aabot. Yan po yung social concern. Bloodletting, mag-donate tayo ng dugo. Okay? Church retreat, magkakaroon tayo ng church retreat. Ibig sabihin, tayong lahat, pupunta sa ibang lugar, argila tayo ng isang place na pwede tayong mag-banding together at magkakaroon tayo ng retreat at the same time, may enjoy natin na magkakasama tayong lahat and others. And sa December, magkakaroon tayo ng youth camp. Youth camp po, ibig sabihin para itong magkakasama yung mga kabataan ng 2 gabi, 3 araw. Ang gagawin lang is to strengthen their spiritual being, no? Yung mga kabataan natin. So yung mga life circle ng mga kabataan, medyo challenge ito sa inyo. Kasi kailangan by December, nasa 30 na kayo para magkaroon tayo ng youth camp. Konti lang yan. Nasa 10 na kayo ngayon eh. Okay? Sorry po medyo kumakahol ako. At nakalimutan ko lang ilagay dito yung youth jam. Ang youth jam po ay pag-show ng talent. Kung may talent ka sa pagkanta, pagsayaw, drama, or spoken poetry, mga ganon. So, bibigyan namin kayo ng stage para gawin yan. Hindi naman pagkamanta kayo kailangan praise and worship song. Kahit na contemporary song, pwede. Yun yung youth jam. So lahat pong yan ay mangyayari this 2024. Sayang nga lang po, wala yung iba para marinig sana nila. But anyways, unti-unti po itong mangyayari this 2024. Strengthening faith, basically, alam naman natin na yung pagsubok sa buhay ay lagi nandyan. At kung bakit maraming mga tao na sumusuko na lamang dahil wala na silang makitang pag-asa. Pero habang ang tao ay merong pananampalataya, di siya mawawalan ng pag-asa. Kasi siya ay umaasa sa Diyos nang dahil sa kanyang pananampalataya. Yung mga tao kaya sila sumusuko kasi hindi nila alam kung paano pangahawakan yung pananampalataya na meron sila. At yun yung nais nating gawin this 2024. Mapalakas pa yung pananampalataya natin bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya. Hindi naman porket bata ka o kabataan ka, Pastor, ang pananampalataya ko ay 30% lang kasi kabataan pa lang ako. Pastor, matanda na ako. Ang pananampalataya ko ay 90% na kasi may edad na ako. Hindi po. Sa totoo lang, ang nakakaalam lang ng pananampalataya natin ay ang ating Panginoon. So, kung sasabihin mo sa akin at magbibigay ka sa akin ng numero, pwede kong tanggapin na 90% ang pananampalataya, 30% ang pananampalataya. Pwede ko yan tanggapin. Pero ang tunay na nakakaalam ng ating mga sariling pananampalataya ay ang ating Panginoon. Hindi mo siya pwedeng bulahin katulad ng pambobola mo sa mga magulang mo o sa mga tao na nakapaligid sa iyo. Uy, mabait ako, maniwala ka. No? Uy, magalang ako, maniwala ka. Minsan, nagagawa natin na itago yung tunay nating sarili sa ibang tao at paniwalaan kung ano yung nakikita nila. Pero hindi natin magagawa yun sa mata ng ating Diyos.
kung ano tayo talaga, yun ang nakikita niya. At yun yung paniniwalaan ng ating Panginoon. So, ang unang bahagi, ang unang punto na nais kong dalhin sa inyo, yung divine empowerment. Hindi natin mapapalakas ang ating mga pananampalataya kung wala sa atin, hindi natin taglay yung paniniwala na meron tayo patungkol sa kakayanan ng Diyos na gumawa ng mga bagay para sa atin. Di ba, kung bakit tayo naniniwala sa isang tao dahil minsan may nakikita ka sa kanya na, oo, kaya nga niya itong gawin. Pag narinig mo ang isang tao na magaling kumanta, maaari kang maniwala sa kanya na magaling siya kumanta ayon sa iyong pandinig dahil narinig mo ito. Tama? Kung may nakita ka naman na marunong sumayaw at medyo malambot ang bewang, maniniwala ka na marunong nga itong sumayaw dahil nakikita mo na malambot ang bewang niya. Ibig sabihin, ayon sa ating mga sariling karanasan, napapaniwala tayo na ang mga taong ito na ating nakikita ay merong kakayanan. Yung divine empowerment, mga kapatid, ay it is something na ipinapakita sa atin ng Diyos ayon sa kanyang kakayanan. Halimbawa, mga bagay na nangyari sa inyo before na iniisip mo na hanggang dito ka na lang o hindi mo na ito malalampasan. Pero nang dahil sa tulong at habag ng Diyos, nalampasan mo ito. Halimbawa pa, isa pa. Sa bawat taon, nakakatapos ka ng pag-aaral, natatapos mo yung taon na yun. At hindi mo maisip kung paano nangyari na natatapos mo yon. Hindi mo maisip kung paano nangyari yung bawat araw ay hindi ka nagkukulang, hindi ka nagugutom, busog ka pa din. Taas ang kamay ng busog. Di ba? Alam mo yung natatapos mo yung bawat araw, bawat buwan, bawat taon na hindi mo maisip kung paano nangyayari na ang lahat ng iyon ay naganap sa buhay mo sa kabila ng limitado lamang ang kakayanan mo. Kasi nandun ang kapangyarihan ng Diyos na dumadaloy sa atin. Hindi natin pwedeng isipin na lamang na, kung bakit ako may masarap na pagkain kasi maganda ang trabaho ng magulang ko. Maganda ang trabaho ng tatay ko. Nakatapos ako ng pag-aaral kasi scholar ako ng isang eskwelahan. Lagi tayong pupunta doon sa katotohanan na, bakit ka ba naging scholar? Marahil sasagutin mo kasi pinasok ako ng nanay ko doon sa school at dahil maganda yung grade ko, naging scholar ako. O di, umatras pa tayo. Paano ka naging matalino? Paano mo natutunan ang lahat ng ito? Hanggang sa bumalik ka doon sa pinaka-ultimate root ng katotohanan na kung bakit ka nandirito ay dahil yan ay pinagkaloob sa iyo ng Diyos. Minsan hindi tayo natatapos na identify yung mga bagay na meron tayo hanggang sa maubos mo na yung mga bagay na meron ka at sasabihin mo na lamang na kung bakit ka nandirito dahil sa Diyos. Wala nang iba. Kung ba tayo nandirito ay dahil sa ating Panginoon. So, Philippians 4:13 reminds us that our strength comes not from ourselves but from God. Pinapaalalahanan daw tayo ng tekstong ito na yung ating mga lakas, kalakasan, nagagawa, ginawa at gagawin pa ay hindi lamang dahil sa ating mga sariling kakayanan, kundi ng dahil sa ating Panginoon. Hindi ka matalino o matalino ka dahil sa Panginoon. Ikaw ay maganda dahil sa Panginoon. Ikaw ay malusog dahil sa Panginoon. Ikaw ay nandito ngayon dahil sa Panginoon. Lahat ng bagay na meron ka ngayon, it's not coming from your strength alone, but from God. We need to acknowledge this truth na ang lahat ng bagay na meron tayo ay dahil sa ating Panginoon. Pangalawa, it is not about what we can do, but rather about what God can do through us. Dito tayo nauubusan ng lakas. Dito tayo nauubusan ng pisi. No?
Yung katotohanan na lagi nating sinusubukan gawin yung mga bagay na kaya nating gawin. Sige, kaya ko pa. No? Magtsatsaga pa ako. Kakayanin ko pa to. At minsan, nauubos yung kaya nating gawin dahil nga limitado lang tayong mga tao. Halimbawa, kaya nyo bang maglakad ng tuloy-tuloy ng 3 araw? Marami nagsasabi, sabi nila Ate Janice, hindi. Iniisip mo pa lang yung 3 araw na dire-diretso yung paglalakad. Iniisip mo na hindi mo yun kaya. Pero kung susubukan mo, baka makaya mo yung 1 araw, 2 araw. Nung ako'y kabataan pa, isang beses niyaya ako ng mga tropa ko na lumakad sa groto. Pabaon sa akin ng nanay ko ng 2 balot na kailangan mo ng balot. Ang matindi doon, nasa Matungaw pa lang ako, naubos na yung balot. At sabi ng mga kasamahan ko, pre, pag nakita mo yung ilaw na pula na gumaganon, malapit na tayo. Ba't hindi nauubos? Alam niyo po, hindi ko alam kung nakarating ba kami doon sa pupuntahan namin. Basta naalala ko na lang may isang nakaparadang bus sa gilid. Hindi ko na talaga kaya. Natulog ako doon, nahiga ako doon. Hanggang sa magdesisyon na ako na umuwi. Ang problema, dahil akala ko kaya kong maglakad naubos ko yung pamasahe ko. So wala akong pamasahe pa uwi. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi. Ang alam ko lang, pagdating ko sa bahay, natulog ako. Paggising ko, hindi ko maigalaw yung hita ko. Ano nangyari sa akin? So, dito maiisip natin na talagang kung tayo ay mananahan lang sa ating kakayanan, we are so limited. But most of the times, nagagawa ng Diyos na meron pa tayong magawa sa pamamagitan niya. Paano ko ba ito i-explain na mas maganda? Alam mo yung suko ka na. Suko ka na. Maraming mga tao na nagsasabi sa iyo na bumigay na siya. Hindi niya na talaga kaya. Pero dahil tayo ay mananampalataya, gumalaw ang Diyos sa buhay mo at parang nabuhay muli ang pag-asa sa sarili mo at nagpatuloy ka pa rin. Ang question ng ibang tao sa'yo, kala ko ba suko ka na? Hindi, parang mayroong inilagay sa akin ng Panginoon na sinasabi sa akin na, hindi, kaya natin ito. Nung una kasi, sabi siguro sa iyo ng Diyos, nung una kasi, mag-isa ka lang. Pero this time, kasama mo na ako. Sabi din, what God can do through us. Sa pamamagitan natin. Ibig sabihin, kung yung mga bagay na hindi natin kayang mag-isa, maaari nating makaya ito nang kasama natin ang ating Panginoon. Amen. So yung mga bagay na, Lord, hindi ko na kaya ito mag-isa. Pwede niyo po ba akong samahan? At pag in-acknowledge mo yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, mawawala yung negativity na, hanggang dito na lang ako, surrender na ako. Kasi mapapalitan ito ng malalampasan ko din ito. At yan ang katotohanan ng buhay. Mapabata ka man, may edad ka man, ikaw man yung haligi ng tahanan o ikaw man yung ina ng tahanan, marami ka nang nalampasan sa buhay na ito. At yan ay dahil sa tulong ng Diyos. Hindi lamang yan dahil sa malakas ka, matalino ka, mabilis kang maglakad. Hindi lamang ito dahil dyan. Dahil ito sa tulong ng Diyos. This divine empowerment is the foundation of our faith and the source of our strength. So habang pinangahawakan natin yung kakayanan ng Diyos na tayo'y tulungan, hindi niya hahayaan na basta lamang tayo sumuko. Hindi ko sinasabi na hindi ka pwedeng tumigil. Dahil inaalaw ng Diyos na tayo'y mamahinga.
Dahil kung ikaw ay mamamahinga, ibig sabihin, darating ka din sa punto ng buhay mo na ikaw ay magpapatuloy pa din. Iba yung namamahinga sa huminto na. Iba yung namamahinga sa ayaw na. Iba yung namamahinga sa hindi niya na gusto pang labanan yung mga problema na meron siya. Kung ikaw ay namamahinga, kasama mo ang Diyos, ibig sabihin darating na i-restore ng Diyos ang lakas mo upang ikaw ay makapagpatuloy. Maraming mga tao ngayon na konting lakad lang, pagod na kagad. Kasi nasanay na lang tayo sa nakaupo. Ano yung laging sinasabi ng nanay? Kasi cellphone mo yan. Di ba? Kasi cellphone mo yan. Kung bakit, minsan di ba? Noon, para pumunta sa, halimbawa, kung noon, para pag ikaw ay nautusan na bumili ng Jollibee, no? Kailangan mo lumabas para pumunta ng Jollibee. Ngayon, isang app lang, Food Panda, order ng Jollibee, nandyan na. Didiretso sa bahay mo. So, ibig sabihin, noon, nakukuha pa natin na magbanat ng buto, maglakad, para natin magawa yung mga bagay na gusto natin gawin. Ngayon, hindi na. Dahil sa kasi cellphone. Pero tayo mga kapatid, no? Ang gusto ko lang sabihin dito na pinapahina man na maraming bagay yung ating mga sarili, lagi natin tatandaan na mayroon pang magagawa tayo habang tayo nabubuhay pa at habang nandyan ang tulong ng Diyos para sa atin. Hindi ko alam kung nakwento ko po ito sa inyo na meron dumating sa punto ng buhay ko na muntik na akong magtapos. Muntik na akong tumigil sa pag-aaral. Simply because hindi na kaya ng mga magulang ko na pag-aralin ako. At that time, nagtatrabaho ko sa isang kumpanya habang nag-aaral. Sabi ko sa boss ko, boss, titigil na ako sa college kasi hindi na kaya ng mother ko, ng parents ko na pagtapusin ako ng pag-aaral. Ano sabi ng boss ko? Hindi ka titigil. We will support you. So, yung mga ganitong klaseng mga pangyayari sa buhay mo, maging ang Diyos ay merong pinipiling mga tao para tulungan ka at makapagpatuloy ka. Di ba? Minsan iisipin mo ba na, kaya naman ako nakatapos kasi noong time na yon yung boss ko, tinulungan ako makatapos mag-aral. Pero isipin mo, paano naman nangyari na basta na lamang, hindi lahat ng boss ay tutulungan ka makatapos mag-aral. But this boss or this person tried to approach me and help me to finish my college. Bilang isang mananampalataya, para sa akin, nandun ang kamay ng Diyos na pumili dun sa tao na yon upang tumulong sa atin. Minsan, ang buhay natin ay ganun din. May mga pinipili ang Diyos para tulungan ka nanay, may pinipili ang Diyos para tulungan ka ate, may pinipili ang Diyos para tulungan kayo, may pinipili ang Diyos para tulungan kayo, para tulungan ka. Nandun ang kamay ng Diyos para tayo ay mapabuti, para tayo ay may magawa pa. Ang anak kong ito, suko na sa buhay. Pipili ako ng tao para tumulong sa iyo. That's divine empowerment. Habang hindi tayo nawawala ng pag-asa, ng pananampalataya sa ating Panginoon, may pipiliin ng Diyos para tulungan ka. May pipiliin ng Diyos para tulungan ka. Dahil yan ang kapangyarihan ng pananampalataya. Ano ba yung pananampalataya? Sino nakakaalam dito? Ano ba yung pananampalataya? Minsan ang pagtingin ng tao sa pananampalataya ay paniniwala. Totoo din naman. Ang pananampalataya, mga kapatid, ang nagiging tulay upang ang ating mga sarili, o upang ang ating mga pangangailangan, upang ang ating mga paniniwala ay maging tulay sa kamay ng Diyos. Ibig sabihin, ang ating pananampalataya ang nagtatawid upang ang habag ng Diyos ay maranasan natin. Without the faith, kung wala tayong pananampalataya, walang magkoconnect sa atin sa Diyos. Di ba? Hindi pwede na meron kang Panginoon pero wala kang pananampalataya. Malabo yun.
Kung bakit merong pananampalataya, nandoon. Kung bakit habang tayo merong pananampalataya, yan ang nagkukonekta sa kamay ng Diyos upang maranasan mo yung kanyang tulong. Kaya hindi mo pwedeng sabihin sa akin na naniniwala ka sa Panginoon pero wala kang faith. Kalokohan yun. Parang sinasabi mo sa akin na ikaw ay isang doktor pero hindi ka naman nagtapos ng pagdodoktor. Kalokohan yun. Di ba? Ibig sabihin, kung wala kang nalalaman patungkol sa pagdodoktor o hindi ka nakatapos at nakapasa sa board exam bilang maging doktor, wala kang makikita o maipapakita na patunay na ikaw ay isang doktor, walang maniniwala sa iyo na ikaw ay isang doktor. So habang tayo ay mayroong pananampalataya sa atin, yan ang magkokonekta sa atin sa kamay ng Diyos upang tayo ay tulungan. No, sa mga panahon na may problema ka, ano kailangan mong gawin? Extend yung pananampalataya mo sa Diyos para siya ang tumulong sa iyo. Kung may sakit ka, ano dapat mong gawin? Palakasin mo pa yung pananampalataya mo para gumaling ka. May pangangailangan kang pinansyal, ano dapat mong gawin? Itaas mo pa sa Diyos yung pananampalataya mo para tulungan ka. Kasi through our faith, yung mercy o yung habag ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos ay ating mararanasan nang dahil sa ating pananampalataya. Hindi mo mararanasan yan kung wala kang pananampalataya sa Kanya. Ulitin ko, isang beses nag-message ako, paano gumaling yung babaeng dinudugo? Ano sabi ni Kristo? Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Humayo ka ng mapayapa. Lahat ng bagay na ginawang milagro ng ating Panginoong Jesus, naganap yan ng dahil sa pananampalataya. So, hindi na ito sikreto kung bakit natin kailangan palakasin ang ating pananampalataya upang ang taong 2024, anuman ang kahinatnan natin, anuman ang mga pagsubok na meron tayo, anuman yung kaharapin ng ating pamilya, alam natin na mapagtatagumpayan natin ito kung malakas ang ating pananampalataya. Hindi na yung sikreto. Sinasabi ko na kailangan natin palakasin ito upang anuman ang ating kaharapin, alam natin na nandyan ang kamay ng Diyos para tumulong sa atin. Kung hindi mo papalakasin ang iyong pananampalataya, madali kang bumigay, madali kang umayaw, madali kang susuko. Kaya kailangan nating palakasin ang ating pananampalataya. Number 2, contentment in all circumstances. Napanood niyo ba yung isang nakita ko lang to sa Facebook. Tumawag siya ng 2 tao at meron siyang binigay na bagay. Doon sa isang tao na nasa kanan niya, marami yung ginagawa para sa kanya. Binigyan niya ito ng isang kahon. Sa ibabaw nun ay merong 1,000 piso. At yung nasa kaliwa naman niya ay tinawag niya at yun ay binigyan niya ng 5,000. Sabi nung nasa kanan, ang dami kong ginagawa para sa'yo. Bakit isang kahon lang tsaka 1,000 lang yung binigay mo sa akin? Ang sabi nun sa nagbigay, ano gusto mong gawin? Magpalit kayo? Sige, gusto kong magpalit kami. So sa kanya na yung 5,000, sa kanya na yung kahon na may 1,000. O di nagpalit sa kanila. Wala nang bawian. Dahil yan na yung gusto mo. Yung nasa kanan ngayon, siya yung mayroon 5,000 at yung nasa kaliwa ay may 1,000 na may isang kahon. Wala na daw balikan. Ano ginawa nung nasa kaliwa? Binuksan yung kahon. At ang laman ng kahon, 10,000. Ano ibig sabihin nito? Minsan may mga bagay na natatanggap tayo na iniisip natin ay napakaliit lamang. Pero ang dapat nating matutunan ay maging mapagpasalamat sa kung ano ang ating mga natatanggap. Maliit man yan o malaki, matuto ka pa rin magpasalamat. Kasi hindi mo alam, hindi mo alam na baka meron pang ibang mga bagay na nakalaan sa'yo kung matututo ka lamang maging mapagpasalamat. Pero dahil yung nasa kanan ay
1,000 lang yung nakita niya at hindi niya binuksan yung kahon, ay pagpalit siya, yung pala meron 10,000 doon. So 11,000 yung nakuha na nasa kaliwa, 5,000 lang yung nasa kaliwa. Kasi hindi siya marunong makontento, hindi siya marunong magpasalamat. At yan ang napunta. Nung sinulat ni Paul, yung Philippians chapter 4, verse 13, the Apostle Paul wrote this verse to express his contentment in every situation, whether he was hungry or well-fed, free or in prison. Kasi nakulong si Pablo eh. So ibig sabihin, sabi niya, parang sinasabi ang gustong pahiwatig ni Pablo sa mga nung sinulat niya tong Philippians chapter 4 ay ano man ang aking kalalagayan, okay lang ako. Kaya niyo ba 'yon? Ano man ang inyong kalalagayan, masaya ako. Masaya kong tatanggapin ang kalalagayan kong ito. Alam niyo po sa amin, and ito yung mga anak ko, bagamat may ilan sa kanila na mapili sa pagkain, huwag kang magtuturo. Sabi ko, may ilan. May isa sa kanila na maselan sa pagkain. Pero hindi po. Iniisip nyo na maselan siya sa pagkain kasi gusto niya masarap na pagkain. Maniwala po kayo sa hindi. Masaya kami na magulam ng sardinas. Mga palakpak pa. Masaya po kami sa mga pagkakataon na meron kami. Masaya pa rin kami sa mga pagkakataon na kukunti lang yung meron sa amin. Ganun po lumaki yung aming mga anak. Hindi lang sila nagkakain ng gulay kasi yan ay kanilang natutunan sa... Saan nino kayo nakatingin? Pero ang gusto kong sabihin ng mga anak ko po, they're contented kung ano yung meron kami. Ang mga anak, ito yung ulam natin. Okay lang, Daddy. Walang problema dyan. Nagpapasalamat pa rin kami, nagpipray pa rin kami. Mga anak, ito na lang yung meron tayo. Okay lang, Daddy. Walang problema. Masaya kami kung ano yung meron sa amin. At masaya din kami kung kami pinagpapala ng Panginoon. So, sabi dito, whether nagugutom si Pablo or siya'y busog, siya'y malaya man o nakakulong, kontento siya sa kanyang buhay. Bakit? Kasi alam niya na kahit anuman ang mangyari, kasama ni Pablo ang Diyos. So ibig sabihin, kahit na kami ay kukunti lamang yung meron sa aming pamilya, alam namin na kasama namin ang aming Panginoon. At hindi niya kami hahayaan na magutom, hindi niya kami hahayaan na walang makain, hindi niya hahayaan na mangayayat ako. Diba? So, we are contented. So, yan yung gustong ituro sa atin yung second point natin, mga kapatid. Maging kontento daw tayo sa kung ano man yung meron tayo, ano man yung kinahahantungan natin o yung sitwasyon na meron tayo. Pangalawa, his contentment did not come from his circumstances but from Christ who gave him strength. Alam mo yun, kahit siya'y nakakulong, mayroong isang verse sa Bible na nakakulong siya pero nag-aawitan siya ng papuri sa Diyos. Kaya niyo yun? Alam mo yung nasa mahirap ka na kalalagayan ng buhay mo pero kaya mo pa rin umawit ng papuri sa Diyos. Minsan kasi, ang level ng contentment natin ay pinagbabasihan lamang natin sa kung ano ang nakikita mo at sa kung ano ang meron ka. Doon tayo yun yung pinagbabasihan natin eh. Pero si Pablo hindi. Baliwala sa kanya kung saan man siya nandoon. Baliwala sa kanya kung siya may nagugutom o busog. Baliwala sa kanya kung siya may malaya o nasa kulungan. Dahil ang contentment niya, yung pakiramdam niya na siya'y masaya, ano man ang kanyang kalalagayan, ay hindi nanggagaling sa mga bagay na meron siya. Yung kakontentuhan ni Pablo ay nakukuha niya sa mga bagay na ibinibigay sa kanya ng Diyos. Kaya niya yan. Noon, nung bata pa ako, pag namamasko kami, lagi po ako yung pinakamaliit na papamaskuhan.
Hindi ko alam bakit. Laging ganun. Pero yung mga pinsan ko, natatandaan ko, bata pa lang kami, nagwa 1,000 na sila eh. Parang ako 100 lang eh. Ginagawa ko naman po ang lahat. Nagbabahay-bahay po ako. Pero binibigay po kasi sa akin piso. Pero ang natatandaan ko noon, kahit piso ang binibigay sa akin, nagpapasalamat pa din ako. At nung nagbibilangan na, kahit 100 lang yung pera ko, masaya po ako noon. Natatandaan ko masaya ako noon. Kasi alam ko na meron ako mabibili sa mga bagay na nakuha ko na ibinigay sa akin. Ito yung gustong ituro sa atin ng Diyos sa taong 2024. Mga kapatid, hindi lahat ng bagay ay maaari mong makuha this 2024. Pero hindi dapat yan makaapekto sa ngiti mo sa mga susunod na mga araw. Nakasimangot to. Walang pera, no? Nakasimangot to. Walang makain, no? Nangangayaya to. Laging gutom, no? Nakikita sa mukha mo yung mga bagay na wala sa'yo. Pero kung ganito yung magiging expression mo sa sarili mo, ba't ang saya-saya mo sa kabila ng hindi ka naman kasing yaman ng iba? Masarap sabihin na hindi naman yung yaman na nagpapasaya sa akin. Ang nagpapasaya sa akin na yung habang araw-araw ay dumadating, kasama ko pa rin ang mamahal ko sa buhay. Magkakasama pa rin kami. Hindi man ako kasing yaman ng iba. Alam ko ng Diyos ay tapat sa aming pamilya. Hindi niya ako pababayaan. Sabi nga, parehas lang yun. Parehas lang yun. Nag-buffet man siya. O nagdangkit. Parehas din yun. Diba? Pero ang tanong, nung bang nabusog yung nagdanggit, masaya siya? Masaya. Yung bang nag-buffet, masaya siya? Pilipinin ko naman, masaya siya. Parehas naman palang masaya. At ang ending nun, pag parehas silang pumasok sa restroom, sa bathroom, paglabas nila, parehas pa silang nakangiti. Feeling ko naman. So, ibig sabihin, mga kapatid, etong 2024, meron kang aasamin na maaaring hindi ibigay sa'yo. But it doesn't mean hindi na yan para sa'yo. Baka naman merong nakalaan na mas maganda at mas mabuti para sa'yo o para sa atin. Okay. This teaches us to find peace, joy, and contentment in our faith regardless of our circumstances. So, nagiging kontento tayo dahil sa ating pananampalataya at dahil dito, natatagpuan natin yung kapayapaan, saya sa ating buhay. Minsan kasi iniisip natin na ang mga material na bagay lamang ang magpapasaya sa'yo. Yes! Nagkaroon ako ng iPhone 15 Pro Max fully paid. Iniisip natin na yun lang yung magpapasaya sa'yo. Hindi eh. No. Habang tayo may pananampalataya at mabubuhay ito sa atin, mananatili tayong contented at matatagpuan natin ang kapayapaan at ligaya sa ating buhay. Okay, number 3. Nandito na po ang magtatapos. Endurance through trials. Ito medyo mabigat na po ito eh. Endurance through trials. Ano po ba yung endurance? Yung sa kabila ng pagod ka na, nag-stay ka pa din. Nagpapakatatag ka pa rin. Sa kabila ng mga pagsubok na darating sa iyo this 2023, nagpapakatatag ka pa din. Dahil yan sa iyong pananampalataya. Okay. The verse assures us that we have the ability to endure trials and hardships when we keep our eyes on Jesus. Panginoon, hindi ko na talaga kaya. Ikaw na lang ang tangi kong pag-asa upang ako ay manatili pa rin na matatag sa iyong harapan sa kabila ng mga pagsubok ko sa buhay. May mga pagkakataon na yung mga tao, pag nandiyan na yung mga pagsubok, umaayaw na sila sa Diyos. Amen.
Lumalayo na sila sa Panginoon pag may mga sinusubok sila. Panginoon, ba't ako may cancer? Ba't ako pa? Ang dami naman mga tao dyan. Sabi nga dun sa isang, natawa kami sa radyo, kung ang pagiging marites daw ay nakamamatay, wala ka na daw kapitbahay. Tama ba? Minsan, may mga kilala tayo na nagkakaroon ng karamdaman na tila para sa ibang tao ay maaari ng kahuntungan na sila ay mamatay. Pero hindi mo makikita sa kanila yung kalungkutan sa kanilang mga mukha dahil kaya nila itong paglabanan dahil ang mga mata nila ay nakafocus sa ating Panginoon, hindi sa kanilang nararamdaman. Pag kasi ikaw, halimbawa, nagkaroon ka ng cancer, may cancer ako, 3 araw na lang ako mabubuhay o 3 buwan na lang ako mabubuhay. Ang gagawin mo araw-araw ay umiyak. Gawin mong miserable ang buhay mo kasi may cancer ka eh. Iniisip mo na, ikamamatay mo na to. Pero kung yung 3 buwan na yon, ifo-focus mo lang ang iyong mga mata sa ating Panginoon. At kung ikaw ay magpapakatatag pa rin sa kabila na merong cancer na nakita sa katawan mo, meron pa rin possibility na itong Jesus na kung saan tinitignan mo ang maaaring magpagaling sa iyo sa karamdaman na meron ka. Kung yung 3 buwan na yon, ang iyong mata ay hindi mo tatanggalin sa ating Panginoon, magpapakatatag ka rin sa kabila ng nakita at natagpuan sa iyong katawan, yung 3 buwan na yon ay maaaring kapahayagan ng sarili mo ng iyong pananampalataya sa Kanya at pag sa iyo ay nahabag ang ating Panginoon, naniniwala ako sa pamamagitan ng pananampalataya, maaaring pagalingin ng Diyos ang karamdaman na meron ka. At sasabihin sa iyo ng Panginoon, pinagaling ko ang cancer na yan nang dahil sa iyong pananampalataya. Hindi yan sasabihin sa iyo ng Diyos, pinagaling ko yung cancer na yan dahil iyak ka ng iyak. Pinagaling ko yung cancer na yan dahil wala kang magawa kundi maglasing. No? Siyempre, iniisip mo 3 buwan na lang, maglalasing ka na maglalasing, di ba? Pinagaling ko yung cancer na yan dahil awang-awa na ako sa pagmumukha mo. Hindi yun ang sasabihin ng Diyos. Kaya kong pagalingin ang cancer na meron ka nang dahil sa iyong pananampalataya. So mga kapatid, mahalaga na mapalakas natin yung ating pananampalataya. Sa araw-araw, ito yung maipahayag natin sa ating Panginoon. Anumang meron ka, anuman ang wala ka, manatili ka pa rin tapat sa iyong pananampalataya. At kung yan yung gagawin mo sa iyong buhay, naniniwala ako, sa mga pagkakataon na iniisip mo na walang-wala ka, magiging masaya pa rin ang buhay natin sa mundong ito. Lahat naman tayo ay lilisan sa mundong ito. Pero ang tanong, na-enjoy mo ba ang buhay mo? O baka naman nagpakapagod ka lang na nagpakapagod sa pagtatrabaho dahil iniisip mo na ang yaman mo ang magpapasaya sa iyo. Hindi, si Kristo ang magpapasaya sa iyo habang nandirito ka sa lupa. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon sa araw na ito. Yun! Sayang po at kokonti lamang tayo, but ganun pa man, I hope, no, yung mga online, napakinggan natin yung mensahe ng buhay sa umagang ito, no, sa hapon na ito. Alam niyo po, may pinrint ako eh. Ang dami kong pinrint. In-expect ko kasi madami tayo today. Ito po yung family prayer for 2023. Gusto ko po kasi mangyari na pagdating ng 12:00, bago tayo kumain, sabay-sabay tayong manalangin kahit nandun tayo sa ating mga sarili-sariling mga tahanan. At ang gusto ko pa nga sana i-share nyo sa amin yung picture na hawak-hawak nyo to. Ito na. Ayan, hawak-hawak nyo to. Dahil kukunti lamang tayo ay sige. Ikaw na magbigay. Siguro i-share na lang natin mamaya to online.
Yan, mamaya bago kayo kumain ng, ano ba tawag sa pagkain ng alas 12? Buena noche? Ano ba yun? Noche buena? Hindi. Medya noche? Mag-pray muna po tayo. Basahin niyo po yung verse na nandyan. Tapos thank you Kuya Lok. Tapos, isa lang yung magbabasa. Tapos po, baka pwede nyo i-share sa amin yung picture na meron kayo. Na kung meron kayong Facebook, Messenger. Baka pwede nyo i-share sa amin na family na binasa nyo yung prayer na to. So, mahalaga na umpisahan natin ang isang panibagong taon sa isang panalangin. Tayo po yung magsita yung lahat. Tayo po yung manalangin. Ang pinaka-core ng prayer natin for this afternoon ay yung ating kahilingan na mapalakas pa yung ating pananampalataya. And this day, this time, hayaan ko muna kayo na kayo yung mag-pray on your own. Kahit tahimik lang, kahit malakas, okay lang. Mag-pray ka, kausapin mo ang ating Panginoon. Maaari kang humingi ng tawad dahil may mga dumating na pagsubok sa iyo this 2023 na imbes na maging mas malapit ka pa sa Kanya, mas lumayo ka pa sa Kanya. Maaari mo aminin sa ating Panginoon ang iyong kahinaan, ang iyong nararamdaman. And I will end this prayer. Come on, church. Let us pray. Aming Panginoon, aming Ama, aming Panginoong Yesus, Banal na Espiritu, sa iyong papuri at kaluwalhatian naming Panginoon sa hapon na ito. Bagamat konti lamang kami sa bilang, ngunit marahil, Panginoon, ang mensahe ng buhay ay para sa amin talaga. Aking panalangin, O Diyos, ay pakinggan mo ang pagsamo ng iyong mga anak sa hapon na ito. Ano man ang kanilang nais sabihin, daing o kahilingan, sa iyong panahon at sa iyong oras, ikaw ang Diyos na tumugon sa kanilang mga panalangin. Ang aming paglapit sa iyo, Panginoon, sa paparating na 2024, hindi man namin nalalaman, Panginoon, ang mga naghihintay sa aming mga pagsubok o sorpresa na nagmumula sa iyo, Panginoon. Matutunan namin maging contented. Matutunan namin maging masaya. Habang kami nandito pa rin, Panginoon, sa mundong ito, maunawaan namin na hindi lahat ng bagay ay maaari naming makuha. Hindi lahat ng bagay ay maaari mong ibigay sa amin. O may mga tao, Panginoon, na mayroong higit na pagpapalang natatanggap kaysa sa amin. Bigyan mo kami, Panginoon, ng puso na malawak ang pangunawa upang maunawaan namin, Panginoon,
ang lahat ng bagay na tinatanggap namin ay nauukol para sa amin. At dito kami, Panginoon, humugot ng ligaya dahil Ikaw ang Diyos na nagkaloob nito sa amin. Aming Panginoon, this 2024, magkaroon man kami ng sobra-sobrang pagpapala. Sapat lang. O may mga pagkakataon na magkulang man kami. Hindi namin tignan ang kakulangan, Panginoon, bagkus paghugutan pa rin namin ito ng pasasalamat sa iyo dahil Ikaw pa rin ang nagkaloob nito para sa amin. Sa hapong ito, Panginoon, patuloy ko pong nilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming pamilya. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapala na iyong ipinagkaloob sa amin sa taong 2023. Nandyan man ang mga problema, suliranin, pagkakasakit at iba pa. Ngayon, Panginoon, na kami ay papunta ng 2024. Naranasan pa rin namin, O Diyos, na kami yung pinagpala. Dalayan ko, Panginoon, higit sa kahit ano pa man na maaari naming matanggap this 2024. Bigyan mo pa rin kami, Panginoon, ng isang pamilyang masaya. Masaya na kami sama-sama. Isang pamilyang nagmamahalan. Na sa kalungkutan man o ligaya, nandiyan ang pagyakap at pagtitinginan. Isang pamilya na contented sa kung ano ang nasa aming hapagkainan. Isang pamilya na patuloy na mananalangin, mananampalataya sa iyo, aming Panginoon. Patuloy mong palakasin ang aming mga katawan at makapagpatuloy pa kami, Panginoon, sa iba't ibang hamon ng buhay na maaari naming kaharapin at kaalinsabay ng aming pagharap sa mga pagsubok na ito. Mapapurihan namin, Panginoon, ang iyong pangalan. Makita ng ibang tao na kung bakit kami, Panginoon, ay nakakangiti pa rin sa kabila ng mga pagsubok na meron kami, ito'y dahil sa iyo, aming Diyos. Makita sa amin, Panginoon, ang iyong mukha. Isang puso na marunong magpasalamat. Isang puso na tinitibok ay ikaw, aming Panginoon. Marami man sa amin sa mga oras na ito ang mayroong nararamdaman. Naniniwala kami, Panginoon, na hindi ito mananatili sa amin. Tatanggalin mo ito sa amin, Panginoon. Paghagalingin mo kami. At mamaya, sa aming pagsasalo-salo, hindi namin kalilimutan na ikaw ay pasalamatan, aming Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga anak na idinako sa amin sa lugar na ito. Maraming salamat sa iyong mga anak na nakilala namin, Panginoon. Dalayan ko, O Diyos, na kung paano mo kami pinagsama-sama, ingatan niyo rin po kami, Panginoon, sa aming pag-iwa-hiwalay. Muli, O Diyos, sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Sa pinakamatamis na pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. At Amen. Sige po, hindi na po kayo makaupo. Kung meron pa po kayong kakilala na kasama natin na hindi natin kasama ngayon, ito pa yung paper. Baka meron pa kayong pwedeng pagbigyan. Ito po, Nay. Sabihin niyo lang po sa kanila, absent kaya. De joke lang. Sige po, ganun pa man.
tayo po idadako pa rin sa ating offering. Yung panyo mo na inalaglag, yung panyo. Yung panyo nyo po na inalaglag. Pwede maging accountant to si Luke. Si Kuya daw, si Kuya. Tayo po magsitayo. Aming Panginoon, Ikaw ang nagkaloob sa amin ng napakaraming mga pagpapala ng taon 2023. Alam namin, Panginoon, na hindi mo pa rin kami pagkukulangin sa taong parating. At maraming salamat sa iyo, Diyos, at sa iyong mga anak na nagkaloob nito, Panginoon. Dalayan ko, Panginoon, magamit namin ito sa pagtulong sa iyong mga anak at maging daluyan kami ng pagpapala sa mga nangangailangan. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon tanggapin natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Pinagpala tayo ng taong 2023. Kung bakit tayo nandito ngayon, buhay, may mga nararamdaman man, pero ganun pa rin ang pagpapala ng Diyos para sa atin. Tanggapin natin ang pagpapala ng Ama, Anak at ang Banal na Espiritu ngayon at magpasulang hanggan. Amen, amen, at amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Actually, meron tayong cake. Para sa atin po talaga yan. Akala namin marami tayo, pero dahil konti lang tayo, Mami, pwede na natin i-serve yung cake? Ganun din. Bakit? May pengi akong 3 mug. Janice, ingat ka dyan, baka makagat ka ng langgam, ha? To sing your song again, whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Nanay Lily ba? Nanay, ano po pa naman eh? Mercy, Nanay Mercy para sa'yo. Thank you po. Ano pangalan ni ate? Ella. Ate Ella, sa'yo to. Nanay Mercy. Para sa ito, Janice. Hindi ka kinagat ng langgam?